Pero alam nyo, pag lumalabas na sa bibig ang masama, nakakahawa yun. Kakahawa yun. Ganon ang nangyayari. Kaya yung puso, sa kanyang kasamaan, napakasama nito kasi nanghahawa pa ito eh. Hindi lang siya ang masama, nanghahawa pa siya ng iba. Yun, ganong kasama ang puso. Kaya ang sabi ng Diyos, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Doon sa ating tanong, aling sangkap ng tao ang maituturing na pinakamasama? Yun ang puso. Yan. Ngayon, kung masama ang puso mo, pag nanalangin ka sa Diyos, pakinggan kaya, ano sagot nyo? Huwag na tayo magbasa ng Biblia, yun muna sagot nyo. Pag masama ba ang puso mo, nanalangin ka sa Diyos, pakikinggan ka? Alam nyo ba kung anong panalangin ang pinakikinggan ng Diyos? Pakinggan nyo kay Timoteo. Ganito ating mababasa. Basa. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan ho dapat tayo manggaling ang pagtawag sa Diyos? Mula sa pusong malinis. Aba, pagka pala tatawag tayo, masama ang ating puso, magpahinog ka, hindi makikinig ang Diyos sa'yo. At huwag mong sisisihin ng Diyos. Naku, ako po taon na akong nananalangin. Matagal ko nang pinananalangin magbago ang aking asawa. Paano magbabago yung masama ang puso mo? Hindi ka pinakikinggan ng Diyos eh. Masama ang puso mo. Dapat, kung mananalangin ka, siguraduhin mo munang malinis ang puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyon silid. Ayun, yung puso. Basahin mo. Baka may marumi ron eh. Baka may nakatanim na galit. Baka may nakatanim na hatred. Baka may inggit sa puso mo. Baka meron doon sa puso mo iniisip kang masama sa kapwa. Huwag mo nang ituloy yung panalangin mo, hindi ka rin lang pakikinggan. Sayang.